Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita sa gitna ng matindang kahirapan na gutom na naranasan ng maraming Pilipino. Isang malaking kontrobersya ang bumalot sa palasyo matapos na magdaos ng isang ingranding konsyerto ang unang ginang na si Lizata Nasmags at ang tanyag na singer at aktor na si Martin Rivera sa loob mismo ng palasyo. Ayon sa mga ulat, milyon-milyon ang nagastos para sa nasabing konsyerto na umano'y personal na hiling ni First Lady Lizata Nasmags. Ang konsyerto na ginanap kamakailan lamang ay naglalayong magbigay aliw sa mga matataas na opisyal ng gobyerno at ilang piling personalidad. Ngunit ang maranyag na kaganapang ito ay nakatawag ng matinding kritisismo mula sa publiko. Lalo na't marami sa kababayan natin ay patuloy na nagdurusa sa gutom at kahirapan. Ano ba ito? Habang ang mga tao ay nagugutom at naghihirap, sila ay nagdiriwang sa palasyo gamit ang pera ng bayan. Pahayag ng isang nang, nangangalit na netizen sa social media. Ang kanilang kasiyahan ay nakatapak sa ating pagdurusa. Dagdag pa dito, ipinahayag ng ilang eksperto na ang paglustay ng malaking halaga ng pondo sa ganitong uri ng kaganapan ay isang malinaw na pagpapakita ng hindi pagiging sensitibo ng administrasyon sa tunay na kalagayan ng mga mamamayan. Sa kabila ng mga batikos, nananatiling tahimik ang palasyo at hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ukol sa isyong ito. Ang kontrobersyal na konsyerto ay patuloy na nagiging usap-usapan hindi lamang sa mga pampublikong espasyo, kundi pati na rin sa mga radyo, telebisyon at online platforms. Bilang mga Pilipino, tayo ay nanawagan ng masusing pagsisiyasat sa paggamit ng pondo ng bayan at higit na pagkakilala sa mga tunay na pangangailangan ng bansa. Ang mga kaganapang tulad nito ay nararapat lamang maging paalala sa lahat ng opisyal na gobyerno na ang kanilang pangunahing tungkulin ay paglingkuran ng bayan at tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan higit sa ano paman. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Pinapakinggan ho natin si Jay Guevara, nakita ho natin, kinontent niya ho yung nangyaring concert sa Malacanang at talaga namang hong kapuna-puna ang ginawa ng administrasyon na to. Yung tipong, yung tinanong kay Noynoy Aquino, hindi man lang ho sila makaramdam kahit kakatiting, kakarampot ng empathy. Hindi man nila maisip na, "Uy, huwag tayong mag-concert." Yung merong kainan, magbabayad tayo ng milyon. Milyon ho yan. Milyon ho yan. Sa tingin nyo, babayaran nyo ng 150,000 yan si Martin Rivera. Baka isampal sa inyo yung 150,000 na yan. Mababa o kalahating milyon dyan kay Martin Rivera. Ano Petrang Garapata? Kakantahan mo presidente at itong si Lisa Araneta Marcos? Libre? Anak na. Mga kababayan, pasensya na ho. Medyo mainit ho ang dating natin dito sa video na to. Kasi para ho, ibahagi nyo ho itong video na to sa inyong mga kamag-anak na naniniwala pa rin dito sa buwisit na administrasyon na to. Hindi nyo pa rin ho ba nakikita, harapan na ho tayong binababoy nitong administrasyon ni Marcos Jr. Kumbaga, harapan na tayong dinuduraan sa muka. Harapan na ho mga kababayan. Kitang-kita naman ang pagsipa ng mga presyo ng pangunahing bilihin. Yung mga magsasaka natin, anong nangyayari sa kanila? Napabayaan ho sila. Yung presyo ng electricity, presyo ng tubig, lahat ho yan nagtaasan. At ang ginagawa nitong mga walang yung politiko na to, nagpapasarap dyan sa Malacanang. Alam nyo, ako talaga, pabor ako dun sa sinasabi ni Tatay Digong. Hindi ka namin papatalsikin. Ginusto mo yan magtrabaho ka dyan. Anak ng Petrang Garapata. Anong ginagawa nyo? Nagpapasarap lang. 4 na taon gagawin nyo, magpapasarap lang talaga kayo dyan sa Malacanang. Anak ng... nakakalungkot
nakakalungkot ho talaga 'tong nangyayari sa Pilipinas. Nakakalungkot. Shoutout ho muna tayo. Ay kay, Mama Esther Michiwake, shoutout ho. Sila ho laging nagpapadala diyan sa ano, diyan sa comment section. Maraming salamat sa pagpapakulay. Marami ang karamata. Ito, Emmy, Nishiyama, maraming salamat ho sa pagpapakulay diyan sa comment section. Ay nako, kay, May Sara Andrews, yan mga lagi ho kay Ma'am Esther, kay Ma'am Esther Michiwake, maraming salamat ho. Maraming salamat. At shoutout din ho sa ating 26,500 new subscriber dito sa PH Update. Pasensya na ho mga kababayan. Nadadala lang tayo kasi sobrang sakit ho ng ginagawa nitong administrasyon na to sa ating mga kababayan. Marami na akong nag-content dito sa ano na to. Kaso, di lang ho natin mapigilan yung ating sarili na mag-react dito sa mga pinagagawa ng administrasyon diyan sa Malacanang. Di man ho nila naiisip na ngayong mga oras na to nang dahil sa pagnanakaw nila sa kaban ng pamahalaan, napakaraming Pilipino ang namamatay. Mga kababayan, alam niyo yung mga kriminal? Alam niyo ho yung mga yon? Yung mga nakaupo ngayon sa pamahalaan, masahol pa ho sa mga kriminal na gumugurgur ng mga tao. Alam niyo ho yung mga yung mga kriminal na gumugurgur, yung pagka merong ginugurgur ho nila. Hindi ho natin sinasabing okay lang yung ginagawa nito mga kriminal na to. Pero ang sinasabi ho natin, mas masahol pa ho sa kriminal ang mga nakaupo ngayon sa ating pamahalaan. Sa ginagawa hong pagnanakaw sa kaban ng bayan ng mga walang hiyang politiko na yan, libo-libo, daang libong Pilipino ang mamamatay sa ginagawa nilang pangnanakaw. Anak na... Kayo, sige nga, tanong ko na lang sa comment section, ano ho ba talagang plano nyo sa mga nanonood dito sa PH Update? Tayo kasi wala ho tayong pakialam dito sa totoo lang eh. Ang gusto lang natin, mailabas natin yung ating saloobin. Kung merong magbabahagi dito, maiintindihan yung mga ating mga saloobin, maraming salamat. Pero, again, hindi ho importante dito yung mga sinasabi ko. Isipin nyo ho, kung eto bang mga pinagagagawa nitong mga tao na to, nasa tama pa ho ba? Sige nga, paki-comment diyan sa comment section kasi sa katunayan niya minsan tinatanong ko na sarili ko eh. Ano ba talaga pinaglalaban? Nakakabuwisit ito. Harap yung mga Pilipino. Anong nangyari sa mga Pilipino? Akala ko bang matatalino tayo? Oo, nabudol tayo. Naloko tayo nitong pamilya na to nung nagdaang eleksyon. Pero ngayon, naloko na tayo. Nakita natin na linoko tayo. Ngayon, dinuduraan tayo sa mukha. Okay lang sa atin yun, ganon. Okay lang ho yun, ganon. Sa inyo, okay lang ho ba yun? Ito, panoorin ho natin ang video. Pasensya na ho. Matagal-tagal na ho tayong hindi nakakapag-reaction video na ganito, no? Kasi nakakabuisit ho talaga. Ito, hinaan ko lang ho yung kanta kasi baka makapiright ho tayo, no? Makapiright tayo. Hinaan ko lang. Ayan ho. Yan si Martin Rivera. Tingnan nyo naman. Narinig pa lang ho yung unang lyrics ng kanta. Kinilig na tong walang yung presidente na to. Sinto-sinto ka, sir. Oh. Be my first lady daw. Anak na. Oh. Shoutout kay Martin Rivera. Sana tinanong nyo ho yung mga nag-hire sa inyo at tinanggapan nyo ng pera kung saan galing yung perang binigay nila sa inyo. Kasi kung pondo yan ng ating Malacanang, ng pamahalaan, galing ho yan sa pera ng sambayan ng Pilipino. Unless na lang, libre yan. Magpapalibre kaya yan si Martin Rivera. Ayun, kung libre yan, edi mali ako, tama siya. Ano problema nun? Pero imposibleng libre yan. Ginagastahan ho yan, mga kababayan. Hindi ho pwedeng basta-basta magpalibre yan. Noong panahon ng eleksyon, hindi ho natin nakita yan si Martin Rivera. Sa mga kumpanya kay Marcos Jr., alam ko pinklawan ho yan. Oh. Oh. Salita lang ho tayo habang kumakanta to si Martin Rivera para hindi ho makuha yung... Ayan o, sino yan? O, si Shasha Padilla ba? Hindi ba yung asawa ni Dolphy? Oh. Oh. Naku po. Diyan ho napupunta yung binabayad natin mga buwis.
Diyan ho napupunta. Pagka bumili kayo ng pagkain, meron hong tax yun. Pag kumain kayo dyan sa mga fast food, may tax yun. Yung mga tax na yun napupunta sa pamahalaan at ang ginagawa ng administrasyon, pinambabayad kay Martin Rivera. Oh, naku po, feel na feel nitong unggoy na to. Tingnan nyo mga kababayan, mukhang sinto-sinto. Masaya ho ba kayo sa ginagawa nyo yan, Mr. President? Habang yung mga Pilipino hindi magkamayaw kung paano iraraos yung maghapon nila. Kayo pa kanta-kanta lang kayo dyan sa Malacanang. Mag-isip-isip po tayo. Kung gusto nyo ho pa ba ng ganito? Sa nalalabing 4 na taon, ganito ho mangyari sa atin. Ngayon, pagka sinabi ni Tatay Digong, kahit ano man yan, pagka sinabi niyang, huwag yung mga Marcos na yan dahil may bagahe yung mga yan. Maniwala na ho tayo. Kaya ngayon, malayo pa lang eleksyon. Ang pinapaniwalaan lang natin, wala iba kundi itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Mahirap na mga kababayan. Mga walang yaho itong mga politiko ngayon. Ngayon, para dun sa mga nagsasabi, ibahin natin yung ate. Iboto natin yung ate. Nasa sa inyo naman ho yun. Nasa sa inyo yun. Pero tayo dito sa PH Update, huli na ho yun. Huli na yan. Hindi na ho makakaisa sa atin yung walang yan. Tuloy ho natin mga kababayan. Grabe oh. Habang naghihirap ang sambayan ng Pilipino, itong si Marcos Jr. Kinikilig ho dito kay Martin Rivera. Anak ng Veterang Garapata. Kakalungkot ho. Yan ho ang presidente natin. Kaya. Pati itong si Lisa hindi ho siya natutuwa sa nakikita niya sa kanyang asawa Nakaganyan siya Ano ba yan? Kayo siya kumanta. Mataas ba? Iba ba dating sa'yo? Kinikilig siya si Lisa Kinilig ho siya kay Marcos Jr. Ay sus! Ang klaseng kabalbalan yan. Naku. Kantahin mo daw, Boy Pagcor. Yung nagpalit ng logo ng Pagcor, kantahin mo daw. Alam mo yan. My love for you will last forever. Ayun na nga ho mga kababayan. Doon na ho natatapusin ang ating reaction video kaugnay nga dyan sa konsyerto na yan sa Malacanang. Sana ho ibahagi nyo ho ang ating video para makita ng ating ibang mga kababayan kung paano ho tayo pinagloloko ng administrasyon itong si Marcos Jr. At dito naman ng mga kababayan, tignan ho natin ang ginagawang panibagong kabalustugan itong si Martin Tambaluslos Romualdez. Mga kababayan, ito ngayon ang pinagkakabalaan nito si Martin Romualdez. Basta yung logo niya dapat laging nandyan, di ba? Klase talaga to si Tambaluslos Talaga meron pa siyang nalalamang palogo-logo. Ito mga kababayan. Habang ipinaparada ho yung Santo Niño na yan, yung logo ni Romualdez, nagbabatuan ho sila ng apple. Ayan ho yung nasa taas, yan ho si Romualdez. Habang di ho natin malaman kung anong mangyayari sa kinabukasan ng Pilipinas dahil sa mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea at talagang paglagapak ng ekonomiya ng Pilipinas, ang ating mga leader nakikipagbatuan ng mansanas, nagko-concert dyan sa Malacanang, kung ano-ano ang mga pinagkakabalan na walang kakwenta-kwentang bagay. Ay, palakpakan ho natin, Tambaluslos! Ayan nandiyan yung mga young guns. Di naman pwede mawala yung mga young guns na yan
Siya po yan sa mga perwisyo sa ating pamahalaan, yung mga ano ngayon, yung mga pabidang congressman. Siya po yung mga yan. Marami ho sa susunod na eleksyon, mga kababayan, makinig na ho tayo doon sa isang mama na talagang nagmalasakit para sa ating bansa, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban ho doon sa tao na yun, wala ho tayong ibang pwedeng pakinggan dahil meron nung kanya-kanyang interes sa mga walang yang politiko ngayon na pumupustura sa 2025 midterm election at sa 2028 presidential election. Mga kababayan, lahat ho sila meron nung kanya-kanyang interes na itinutulak. Ano bang interes ng mga Duterte? Sige nga, kung talagang taga-suporta kayo ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, ano yung interes na isinusulong ng mga Duterte? Bakit talagang gigil na gigil sila na maisaayos? Talagang ma-call out ang mga kabalintunan at kabalbalan ng administrasyon ni Marcos Jr. Ang interes ho nila para mapabuti ang kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Yun lang ho. Yun lang ang gustong mangyari ng mga Duterte. Pero itong mga nasa administrasyon, meron ho silang 300 million contempt case sa Amerika. Meron yung mga frozen asset ho nila sa iba't ibang bansa. Gusto ho nilang ma-unfreeze yung mga yon. Sayang nga naman ho, kung hindi, nasa katungkulan na sila di ba? Yung mga gustong mangyari ng mga leader ng mga bansang nasasakupan ng kanilang mga frozen asset, talagang pinagbibigyan ho nitong administrasyon ni Marcos Jr. Yun ho ang nangyayari ngayon, yun ho ang katotohanan ngayong mga panahon na to. Kaya nasa sa inyo ho yan mga kababayan, sa mga susunod na eleksyon na darating, kung sino ho ang papaniwalaan nyo. Pero ang atin dito mga kababayan, kung naghahanap ho kayo ng tunay na leader na may malasakit para sa mga Pilipino, dapat si dating Pangulo Rodrigo Duterte ang pakinggan ho natin sa mga susunod na eleksyon, sa mga susunod na kung sino yung mga leader na iboboto natin. Siya ho, kasi isang beses na ho natin siyang sinuway, di ba? At hindi na ho mauulit yun. Kahit ano pang mangyari, kahit na sobrang lakas pa ho ng mga kalaban, hindi ho natin iiwan itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kaya wala na ho mga kababayan, kahit na hindi na ho. Mahirap po, kagaya ng nangyari nung nagdaang eleksyon, hindi ho natin siya pinakinggan. Nakargado, may bagay ang si Marcos Jr. Ang nangyari ngayon ho, nagkakandalechi-lechi ang ating bansa dahil doon sa pagsuway natin, doon sa bilin ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito mga kababayan, pakinggan ho natin ang mga punto de vista nito si dating presidential spokesperson Harry Roque dito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. And dito rin sa survey ng Publicus Asia Attorney, kapansin-pansin din ang pagbaba sa ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula nang umupo ito last 2022 na nasa 62 ay nasa 44 na ngayon ang kanyang approval rating. Okay? Tapos si VP Sara naman ay may pagbaba rin na naitala pero nananatili pa rin siyang pinakamataas, no? Nasa 46. Ang speaker naman ay nasa 27 ang approval rating. Ito yung mga tatlo kasi itong si SP Senate President Jesus Cordero bago lang naman to umupo dito sa bilang pinuno ng Senado, Attorney. Well, yan po'y nakakaabala talaga dahil ang 44 ay napakababa na. Si Biden sa Amerika na all-time low ay nasa 30. Pero mataas pa nga itong sa Publicus dahil yung sa huling survey na diniscuss natin sa programa, kung di ako nagkakamali, yung sa Pulse Asia, ay nasa 30 na ang ating presidente. So talagang yan po ay hindi na po mabuting sinyales na talagang hindi na natutuwa sa kanya ang taong bayan dahil naghihirap na ang taong bayan. Again, ang pangunahing reklamo, kulob ng tiyan, kawalan ng sapat na salapib na panggastos at walang trabaho. Habang yan ho ang sigaw ng sabay ng Pilipino, yan ho ang ginagawa ni Marcos Jr. Pa-concert dyan sa Malacanang. Kaya yung gear na ginanais nila, pagkamat nais nila na mawala ang atensyon ng mga Pilipino sa estado ng ating ekonomiya at estado nila ng pamumuhay, hindi naman po pwedeng kalimutan ng mga pang-araw-araw na mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kaya kahit anong gawin nila, balik pa rin yan sa usaping ekonomiya dahil yan po ay malapit sa sikmura na sinasabi. Attorney, gaano kahalaga yung mga pahayag, mga payo ng nasa Southeast Asia, mga leader
no, nito mga nakalipas patungkol nga dito sa issue ng West Philippines. Itong mga bansa na ito, itong mga leader na ito ay mula sa mga bansa na mas develop pa kumpara dito sa Pilipinas. Dapat ba nating pakinggan sila or igiit natin na hindi, pwede tayo, kaya natin ito kasi nandyan si Uncle Sam? Kasi halos lahat naman ng mga bansa dito sa Southeast Asia may pakialam din sa South China Sea. Dahil ang South China Correct. Sea ay napaka-importanting daanan ng lahat ng mga cargos, no? Yung mga inaangkat na mga bagay-bagay at pinaka-importante na dyan ay ang langis. So lahat tayo may stake dyan. Now, kapag nagkagulo dyan sa South China Sea, syempre lahat ng ekonomiya apektado. Pero doon sa ASEAN ay hindi lang naman Pilipinas ang meron ding pag-angkin dyan sa South China Sea. Nandyan din ang Vietnam, nandyan din ang Malaysia, nandyan din ang Brunei. Pero makikita natin na bagamat sila ay meron ding hindi pinagkakasunduan sa pagdating sa teritoryo, hindi nila ginawang dahilan to para di makinabang sa Correct. paglakas at pag-unlad ng China. Napakadaming pa rin nakukuha nilang pamumuhunan, puhunan galing sa China, ang Vietnam at Malaysia at Indonesia. No? Samantalang tayo, talagang wala na tayong nakukuha. At syempre, ang turista nagpupunta pa rin ng Thailand, Malaysia, Vietnam at iniiwasan ng Pilipinas. Dahil takot lang nila pumunta rito na dahil binabansagan natin halos lahat ng China bilang mga kalaban ng mga Pilipino. And minsan na rin sinabi sa recent ni Mahathir Mohamad, ang mahigit 2 dekadang namuno dyan po sa bansang Malaysia, iginigit niya, sinabi niya na ina-advocate nitong ASEAN na walang pipiliing panig sa pagitan ng China at Estados Unidos. Pero ang Pilipinas, parte nitong ASEAN. Pero bakit tila iba ang galawan ng Pilipinas, ng member ng ASEAN dito sa paninindigan ng ASEAN? Well, ang aking teorya dyan ay dahil doon sa tagong yaman na ninakaw ng mga Marcos noong panahon ng Marchado. Uulitin ko yung kwento na nung siya ay unang nagpunta sa Amerika, ako nagbabala kay Presidente Marcos Jr. na meron siyang contempt na 371 million dahil ayaw nga niyang sabihin kung nasaan ang mga ari-ari nilang ninakaw galing sa kabanang bayan. No? At dahil dito, sumang-ayon naman si Presidential Legal Counsel Enrile sa akin at yung dating at saka yung Secretary of Justice na si Remulla. At ang sabi ko, kumuha ng recommendation sa State Department na dapat bigyan ng hukuman kung saan nakabinbid yung contempt charge ng immunity itong Presidente Marcos na siya namang ginawa. No? Ang tingin ko, ito'y nagkaroon ng pagkakataon para nga pag-usapan yung tinatagong nakaw na yaman ng mga Marcoses. Napakalinaw ho niyan mga kababayan. Ngayon sana maging malinaw na ho ang lahat kung bakit talagang nagpapakaaso itong si Marcos Jr. sa Amerika dahil marami ho siyang malaki-laki ho yung 300, mahigit 300 million contempt case laban sa kanya dyan sa Estados Unidos. Ngayon ho, alam nyo na kung bakit talagang pagkatapos ng kanilang state visit sa Amerika, bigla hong pumihit ang foreign policy nitong si Marcos Jr. Nakita ho natin na talagang nagpakaaso na siya sa Amerika. At sa tingin ko, kapalit ng ilang pilak na ginto, yun nga po yung nakaw na yaman nila sa Amerika, ay yung pagpalit ng ating posisyon, no? Yung pagbasura sa independent foreign policy at yung lantaran nating pagkakampi ngayon sa Estados Unidos at tanging Pilipinas lang po ang nagkaroon ng ganyang polisiya dahil alam ng mga taga-ASEAN na napakadaming benepisyo na makakamit kung makikipagkaibigan sa China na siyang pinakamalagong ekonomiya ngayon sa buong daigdig. Kaya lang hindi siya number 1 on a per capita basis dahil nga po napakalaki na kanyang populasyon. No? Pero sa totoo lang, in real terms, ang GDP ng China talagang lampas-lampas na po sa Amerika. So yan po ang aking teorya. No? Doon sa kanilang personal na interest na mabawi ang kanilang nakaw na yaman dyan sa Amerika, yan po naging dahilan kung bakit ngayon tayo po'y nakakaladkad ngayon sa gera. At itong pag-iikot, di ba dati pag-iikot ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang mga bansa, pakikipag-ugnay nito sa iba't ibang bansa, kesyo para daw sa pagpapalago ng ating ekonomiya. No? 2 taon na, no? Mula na siya ng umupo, pero ang pulso ng taong bayan ay nandun pa rin, nananatili pa rin. Ang concern dito is dito sa problema sa ekonomiya. So, nakikita mo may mali talaga dito sa foreign policy ng ating pamahalaan. Well, ang mali nila kasi, akala nila malilihis nila yung atensyon ng tao kapag ginawa nilang kalaban ng China. Hindi po, kasi malayo sa tiyan ng China. Ang nararamdaman nila yung kulog ng tiyan dahil nga wala silang pambili ng pagkain at yung mga pangangailangan na pang araw-araw. So syempre, kahit anong gawin nilang pag-aaway sa China,
Magagalit ng kaunti siguro mga Pilipino, pero nandun pa rin yung sakit ng tiyan na hindi na rin po pwedeng mabaliwala. On that note, Attorney, do you think po ang Pilipinas ay na-isolate na dito sa ating ASEAN region because of the South China Sea issue? Kasi it seems na lahat sila nagkakaintindihan na dito, pero tayo mas more aggressive, kumbaga mas kitang-kita yung pagpanig natin sa United States. Tama ba yung pagtingin na ganun, Attorney? Well, nag-iisa na po tayong tuta ng mga Amerikano ngayon. Dahil lahat ng ASEAN, alam nilang kasaysayan. Ang Vietnam hindi po pwedeng pumanig sa Amerika dahil sa ginawa nilang gera sa kanilang bayan. At yan din ang nagiging posisyon ng Laos at Cambodia. Binomba sila ng binomba noong dekada 60. At hindi nila makakalimutan yun. Lalong-lalo na yung Laos at Cambodia na talagang tinatad ng mga bomba ng mga Amerikano. No? So alisin mo yung Cambodia, Laos at Vietnam na mayroong napakapait na karanasan ng kailan lamang sa mga Amerikano. Nandiyan ang mga Thai na ngayon po ay nangunguna sa pagsani. Yun ho yung dahilan siguro kung bakit itong mga Amerikano, sa bagay, mga Pilipino, parang hindi natin alam yung ginawa sa atin itong mga Amerikano na to, di ba? Doon sa BRICS na tinatawag, no? At nag-a-allocate ngayon ng deregulation ng dollar, no? At ang Thailand naman po ay minsan hindi nasakop, no? So bukod dyan sa apat na bansa na yan, alam natin ang Burma, ang buhay ng Burma ay ang China. At siyempre nagsalita ng Singapore na patuloy sila makikipag-ipigan sa China, ganyan din ang posisyon ng Malaysia, ganyan din ang posisyon ng Indonesia. So nag-iisa na po tayo sa ating piniling landas na... So ano ng plano nitong si Marcos Jr.? Aalis na tayo sa ASEAN, ganon. Kasi yung mga kasama natin sa ASEAN talagang tinitake advantage na yung ekonomiya ng China. Talagang gusto nilang kumurot doon sa tinatamasang ekonomiya, no? Pagyabong ng ekonomiya ng China. Tayo anong gagawin natin? Karatig bansa ho natin 'yon, kapitbahay natin 'yon, no? Kung para lang kung ano 'yan, para lang kung sa totoong buhay na yung kapitbahay mo, dapat mahalin mo. Kasi yung kapitbahay mo na yan, kung ano man mangyari, yan na yung pinakauna mong matatawagan, di ba? Hindi mo naman pwedeng, kahit na yung kamag-anak mo, sobrang close kayo, kung ang layo niyan, tatawid ka pa ng isang bundok, yung pa rin kapitbahay mo ang makakatulong sa'yo, yun ang sigurado natin dyan. Yung mga kaibigan nyo dun sa mga malalapit na lugar, yun ang makakatulong sa'yo. Subok na ho natin yan, mga kababayan. Subok na ho natin yan. Yung mga kaibigan pa rin ninyo dun sa mga malapit dun sa pinakabahay nyo, yun pa rin ang re-responde sa inyo kung ano man mangyari sa inyo. Yung mga kapatid nyo, oo, tutulungan kayo niyan. Yung mga kaibigan nyo, mga kamag-anak nyo nasa malayong lugar, no question, tutulungan kayo dyan. Pero ang tanong, yung pinaka-critical na oras kung sino yung pinakaunang makakaresponde. Sino? Yung mga kaibigan nyo, yung mga malapit doon kung nasaan kayo. Yun ho, kumbaga sa issue na to, yun ho ang China. Yun ho yung talagang pwedeng rumisponde sa atin kung ano mang posibleng mangyari dito sa parte ng Asia na to, di ba? Kaso ang problema ho, ang presidente natin talaga nagpakaaso sa Amerika. Makipagkampihan sa mga Amerikano. Samantalang ang lahat po nating karatig bansa kinikilala na ang kanilang pag-unlad ay sa pamamagitan ng mas malapit na pagkakaibigan sa bansang China. And ito, Attorney, what worse is ito nga naging pahayag ni Putin, no, na magre-respond sa ginawa ng United States na nag-deploy dito sa bansa natin ng mid-range capability missile system. So it seems na hindi lang US, China, kundi pati ang ibang bansa, ang Russia, ang mga nuclear-armed countries po. So how dangerous this can be pa, Attorney? Well, yun nga po, based na ng buhay ng mga Pilipino pinag-uusapan natin. Kaya nga itong araw ng protesta, araw ng mga nabudol, ang pinaglalaban po natin, karapatang mabuhay. Dahil sa ginawang desisyon ng Bongbong Marcos Jr. na kaladgalin nga tayo sa gera, na wala naman tayong interes. No? So sa kauna-unang pagkakataon po, nandyan na yung posibilidad na tayo po ay mauubos dahil sa isa paggamit ng nuclear weapons at ito po ay mapang realidad na dahil hindi lang po China nagsalita laban sa pagde-deploy ng mid-range missiles dito sa ating bayan, kundi ang Russia ay nagsalita na rin. Kumbaga, ang ginawa ni Presidente Marcos... Grabe, ang kakapal ng mukha nitong mga Amerikano na to, no? Yung wala ho talaga silang pakialam sa mga Pilipino, kahit na wala silang pakialam, kahit masawi yung mga Pilipino, mapahamak yung mga Pilipino, talaga maglalagay sila ng mga mid-range dito, mga mga quitis nila, yung mga, di ba?
Gagawin ho nila yan para maisulong lang yung interest nila dito sa issue na to ng West Philippine Sea at issue ng China at Post Pilipinas. imbis na manatili sa gitna at Kapal ng maging mukha. neutral, ay ginawa pa niyang kalaban ngayon ang kaparehong China at ang Rusya. One more, attorney. Ano kaya ang naging turning point or nag-trigger na parang in less than 2 years po nagawa ng Pangulo ni Bongbong Marcos Jr. na biglang ibahin ang independent foreign policy natin na ang ganda na ng takbo, 'di ba, dito sa issue ng South China Sea. But now parang dumadami pa yung posibleng maging kaaway natin. Well, gaya na aking sinabi kanina, tingin ko yung pangsariling interes na mabawi yung kanilang tagong yaman na ninakaw sa kaban ng bayan na hanggang ngayon ay nasa Estados Unidos. Wala na po akong nakikitang iba pang rason. Attorney, dito sa Southeast Asia, ang bansang Malaysia at Thailand ay nagpahayag na ng pagnanais na sumali dito sa BRICS, no? At batay nga sa International Monetary Fund, lagpas kalahati na ang economic size ng BRICS compare sa G7. Nananatiling malaki ang G7 na binubuo ng US, Germany, Japan, France, UK, Canada, Italy. Pero itong bago lang na naitatag na BRICS, lagpas kalahati na doon sa kabuuan ng G7. Ito'y binubuo ng Brazil, Russia, India, China at South Africa. Kumbaga itong Kabahagi na rin ang Saudi Arabia, ang UAE, ang bansang may isang African country pa na sumapi, kailan lang parang hindi ko maalala kung Somalia o Sudan yan. No? Pero sabihin yan, talagang nawawalan na ng kumpiyansa ang mga bansa sa daigdig, lalong-lalo na yung mga dating mahihirap na mga bansa na naging malakas na ngayon, maunlad, at nais na nilang alternatibo sa dolyares na ginagamit sa data ng Amerika para ma-impluensya ng buong daigdig. So kumbaga, nagre-rebelde na yung mga dating mahihirap na bansa na naging mayaman na at sinasabi nila, nais namin tahakin ang aming mga sariling landas na hindi nakikialam at naghihimasok ang mga Amerikano. At siyempre, ang pangunahing paraan para sila maghimasok ay yung paggamit ng dolyares. And pati na rin ang pinag-uusapan at pinag-aaralan na rin sa bansang Indonesia ang posibilidad na pumasok din dyan sa BRICS. So makikita mo dito yung mga kapitbahay natin na bansa nakikipag-engage na sa marami pang mga bansa, kabilang na dyan yung China at iba pa. Ang iniisip nila dito na kung ano yung benepisyo na makukuha din nila, no? Walang ganyan ang iniisip ang Pilipinas, parang one-sided lang, masyado lang dito sa Amerika nakatutok, attorney. Tama yan. No? Pero kasi kapag tinali mo ang ekonomiya mo sa Amerika, hindi ka lang maapektuhan dahil ginagamit ang Amerika sa data ang kanyang currency na dolyares, kung hindi matatali ka rin sa pag-unlad ng bansang Amerika. Ngayon nakikita natin na talagang ang ekonomiya ng Amerika ay hindi kasi. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito, ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.